sa ating pong Panginoon. Okay, so handa na tayo mga kapatid. At sa walang pagtatagal ay buksan natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Amen. Last Wednesday, ang ating topic is about the portrait of the wise and faithful servant, mga kapatid. The portrait of the wise and faithful servant. And tonight's message, mga kapatid, or tonight's Bible study, ay buksan natin, mga kapatid, dito sa Isaiah chapter 14, amen, verse 9. Praise God. Isaiah chapter 14, verse 9, at babasain ko po sa ang salita ng Diyos na bersyon o sa Tagalog. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid, amen. Nagkakagulo ang mga patay sa iyong pagdating at handang-handa na silang salubungin ka. Ang kaluluwa ng mga dating makapangyarihan sa mundo ay nagkakagulo sa pagbati sa iyo. Tumatayo sa kanilang mga trono ang kaluluwa ng mga hari para salubungin ka. Sasabihin nilang lahat sa iyo, humina ka na rin pala katulad namin. Pare-pareho na tayo. Ngayong patay ka na, wala ka ng kapangyarihan at wala na rin ang mga tugtugan ng mga alpa para parangalan ka. Uod na ang higaan at ang kumot mo. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga, ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging kagaya ng kataas-taasang Diyos. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay, mga kapatid. Amen. And tonight's Bible study, mga kapatid, ay bigyan po natin ng simpleng pamagat na Hell's Biggest Party. Amen. Hell's Biggest Party. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po kayong lahat, mga kapatid. And our topic tonight, mga kapatid, ay isa sa mga topic, amen, na hindi po ito madalas na napapakinggan, mga kapatid, na itinuturo. Amen. Kahit i-try natin, mga kapatid, na manood sa mga naipopost, mga kapatid, sa media, ay halos wala pong nangangaral patungkol sa topikong impyerno, mga kapatid. Amen. Kaya parang tinatawag na nane-neglect na ng karamihan. Amen. Ang topikong ito, pero kailangan po natin, mga kapatid, na mapag-aralan ang bagay na ito, hindi upang tayo ay papunta doon. Amen. We're not studying hell because we want to go there. Ika nga, mga kapatid. Amen. We are studying about hell. Amen. Para maiwasan po natin, mga kapatid, kung ano ang tinatawag na gagawin po natin para tayo ay makaiwas sa lugar po na ito, mga kapatid. So, alam nyo, mga kapatid, may mga survey po na ginawa noong mga nakaraang panahon, mga kapatid, na ayon sa Georgia Barna Survey, amen, na 67% ng mga Amerikano ay hindi po sila naniniwala sa impyerno. So out of 100%, mga kapatid, na Americans,
Amen. Most of them, mga kapatid, ay they don't believe in a literal hell, mga kapatid. So 67%. So if those who do not believe in hell ay kinocompose po siya ng 67%, means to say, mga kapatid, ay mas kokonti yung porsyento, amen, ng mga Americans na naniniwala sa impyerno. Amen. So, means to say, mga kapatid, 67, amen, para maging 100% yan, ay 33. So, ibig sabihin, only 33% of Americans believe in a literal hell. So, wala pang tinatawag na 50% ang naniniwala, amen, sa tinatawag na literal na impyerno. Okay? Ang mga ilan, mga kapatid, amen, ang kanilang pangunawa when we talk about hell, it's just only an state of life. Amen. Parang ito ay isang tinatawag na kalagayan or isang tinatawag na situation lang ng buhay. Yan yung kanilang tinatawag na teorya or pangunawa kapag sinasabing impyerno. Okay, kagaya, mga kapatid, ng mga kwento na sinasabi natin na mayroong isang pamilya, mga kapatid, amen, ang pangalan ng tatay ay si demonyo, yung anak, demonyeto, okay? Demonyeta, yung nanay, yung anak, demonyeto, yung tatay, demonyo, yung bahay nila ay impyerno. Parang state of life lang, mga kapatid, na kapag sinabing impyerno, ito yung uri ng buhay o ito yung uri ng pamilya na labis-labis yung kaguluhan. Labis-labis yung tinatawag na kahirapan. Labis-labis yung tinatawag na kasamaan, mga kapatid. Yan yung kanilang tinatawag na pagtanggap when we talk about hell, mga kapatid. Amen. At karagdagan, mga kapatid, sa kanila pong tinatawag na survey, mga kapatid, amen, nagkaroon sila ng idea, amen, kung bakit nagkakaroon ng ganitong porsyento ang pagdami ng naniniwala na wala pong literal hell, dahil sa kadahilan ng, mga kapatid, amen, marami na po ang hindi nakakaalam, amen, sa laman ng banal na kasulatan. Means to say, Martin, nagkakaroon sila ng decline, nagdi-decline na ang karamihan, ang kanilang kaalaman patungkol sa Bible. At ito yung sabi pa, mga kapatid, amen, maaari, sabi niya, maaari kung hindi ito maagapan, in a few more years, sabi nga, amen, sadyang sasabihin na talagang walang impyerno. Yes, why? It declines. Amen. Unti-unting tinatawag na nai-extinct, Martin, unti-unti nang nawawala. Ibig sabihin, hindi na naituturo, hindi na po napapahalagahan, at hindi na po, amen, naipapangaral, mga kapatid, sa tinatawag na mga simbahan. At alam natin na nakakatakot ang ganyang panahon. Amen. Lalong-lalo na sa ating kapanahunan, mga kapatid. It's very shocking, sabi nga. It's even more terrifying. Amen. Na sa ating mga panahon ngayon, kapag sinabing impyerno, ay parang ito yung lugar ng party-party na lang. Yes. Nakikita natin, how those personalities, how those celebrities portray, mga kapatid, and depict ang tinatawag na characteristic about hell. Amen. Kung ano ang kanilang pag-promote, mga kapatid, amen, sa lugar na ito. Di ba? And sometimes it's already been celebrated. Amen? May mga time, mga kapatid, na lalong-lalo na kapag buwan ng Nobyembre, na yung sinasabi nilang
ah, araw panagkakararwa, di ba? Yung kung kunada. Amen? Yung iba't ibang costume, mga kapatid. Amen? Ay talagang naglilipana. Naglalabasan sila, mga kapatid, at yung mga karakter na ito, mga kapatid, ay mga karakter na sadyang makikita mo, mga kapatid, doon sa lugar ng impyerno. And not only that, mga kapatid, di ba? Previously, merong tinatawag na nangyari na pagpaparade, mga kapatid, with regards, mga kapatid, talagang naka-float pa sila. Amen? Ang lalaking mga imahe ng mga tinatawag na mga demonyo. Amen? Gumagalaw pa. Parang reality, parang totoo na, mga kapatid. At sa atin, mga kapatid, na nakakakilala, amen, at alam kung ano ang tinatawag na impyerno, parang tayo pa mismo yung natatakot, mga kapatid. Amen? Pero, ngayong panahon natin, due to lack of knowledge ng karamihan, amen, dahil hindi na naituturo, ay para nangang hindi ito kinatatakutan. Pero tandaan natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo, amen, mas pinagtuunan pa niyang nagturo patungkol sa impyerno kaysa sa langit. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Mas pinahalagahan pa ng Panginoon, amen, nang nagsalita patungkol sa langit. Kumbaga, ang Panginoon ay nagturo siya ng 2 beses patungkol sa impyerno, while speaking about heaven, parang nagtuturo lang siya ng 1 beses. Okay? Yan ang katotohanan. If we're going to search, mga kapatid, the earthly ministry ng ating pong Panginoong Hesukristo, amen, talagang in-emphasize niya ang tinatawag na impyerno. Amen. Itinuturo niya ito, mga kapatid. At kung mayroon mang nakakahigit, mga kapatid, amen, sa heaven and sa hell, na itinuro ng ating pong Panginoon, it's all about money. Yeah. Mapansin natin, mga kapatid, 90% of the parable of our Lord Jesus Christ, it's all about money, mga kapatid. When patungkol ito sa tinatawag na pera, shall we say, money. Praise God. So, kung ang ating pong Panginoon, mga kapatid, ay mas pinahalagan niyang nagturo patungkol sa impyerno, amen, so para sa atin na mga tinawag ng ating pong Panginoong Hesukristo, amen, sapat na rin na pahalagahan natin ang bagay na ito para magsalita, amen, patungkol sa lugar na ito. Means to say, mga kapatid, we are, kailangan tayo maging bound, mga kapatid, sa bagay o sa trabahong ito. Amen, na wag natin tatanggalin, wag natin wawalain, mga kapatid, sa bawat pagtuturo po natin ang lugar na impyerno. Hindi dahil, sabi ko nga, papunta tayo doon. Amen. Sabi nga nila, only Buddhist people studying hell because they're going there. Ang mga Buddhist mo lang ang nag-aaral patungkol sa impyerno dahil papunta sila doon, mga kapatid. Why? They are not a worshiper of God, mga kapatid. They are belong to a nation that forget God, nakalimutan nila ang ating pong Panginoon. At kung mayroon mang lugar talaga na para sa mga taong nakalimot sa Diyos, ay walang iba kundi ang tinatawag na impyerno. Kaya nga we are bound, Baptist, to speak the truth that there is a literal hell. Amen. Palapakan nga natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, the doctrine about hell or the teaching of truth concerning hell, amen, ay hindi lang ito na-develop, amen, kay Pablo, kay Pedro, mga kapatid, at kay Juan. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi that there is a real hell. Mayroong totoong impyerno, mga kapatid. At alam natin yan, mga kapatid, anong ang ating Panginoon, mga kapatid, ay tinatawag na nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Pumunta siya doon sa impyerno para kinuha, mga kapatid, ang susi ng
mga patay, mga kapatid. Amen, pumunta siya doon sa kalaliman, ang kanyang espiritu ay naglakbay. Amen, para kunin ang susi ng tinatawag na impyerno. Now, let's go back to our text. Amen. Praise God, hallelujah. Na dito natin hinango, mga kapatid, ang title na Hell's Biggest Party, mga kapatid. Dahil ang Isaiah chapter 14, kung ating uunawain po doon, amen, ang mga nagkagulo doon, ang pinagkaguluhan, rather, amen, na pumunta doon, mga kapatid, sa impyerno, ay si Satanas. Amen. Dahil ang Isaiah chapter 14, mga kapatid, amen, verse 9 to 11, mga kapatid, to verse 15 na ating binasa, ay yan yung tinatawag na mga hakbangin or steps kung paano po nahulog ang tala ng umaga, the bright and morning star, na walang iba kundi si Lucifer, mga kapatid. Amen. Yan po yung tinatawag na kanya pong pagkahulog. Amen. Sa langit. So, sinasabi po, mga kapatid, na mga talatang yaon, mga kapatid, na ating binasa, amen, na ganon ang mangyayari sa ating buhay, mga kapatid, kapag pumasok po ang tinatawag na kayabangan. Amen. Kung ano ang nangyari, mga kapatid, kay Lucifer. Tandaan natin, ito yung tinatawag na pumasok sa kanya. Amen, yung salitang pride. Amen. Kaya nga ang Isaiah chapter 14, mga kapatid, verse 9 to 11, kung di ako nagkakamali, in that verses of Scripture, kung babasahin natin ang King James Version, amen, ay 5 beses po nagamit yung I dyan. Diba? Yung I, pertaining to Satan himself. Amen. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinabing I. So, in the middle of sin is I. In the middle of pride is I also. So, tumutukoy, mga kapatid, sa tinatawag na kayabangan. Okay, dahil sa kanyang kayabangan, mga kapatid, amen, marahil nung makita niya yung trono na walang tinatawag na nakaupo doon, tinangka niyang upuan yun. Tinangka niyang maglagay pa ng mas mataas. I will set, sabi niya, my throne above the heights of the cloud. Gusto niyang higitan pa ang trono ng ating pong Panginoon. Yan yung ginagawa, mga kapatid, ng tinatawag na kaaway. So, napakaliwanag. Amen. No, kung hindi tayo po mag-iingat, amen, ito po ang sisira, amen, sa ating pong mga buhay. When pride enters in, mga kapatid, kapag ang kayabangan ay pumasok, magsisimula ang tinatawag na kasamaan. At kung may kasamaan, siyempre, meron ding tinatawag na kasiraan, mga kapatid. Shall we say amen? Merong mangyayaring distraction. Kaya yan ang nangyari, mga kapatid, kay Lucifer. Nasira siya. Amen. Ang ganda, mga kapatid, ang kanyang tinitawag na original na kalagayan. Pero hindi siya nag-ingat, hindi siya nagbantay. Dahil sa kayabangang ito, mga kapatid, ibinagsak siya mula sa kalangitan, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? So, palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Now, ang isa, mga kapatid, sa mga pangyayari na nasulat sa banal na kasulatan na magpapatotoo, mga kapatid, concerning hell, mga kapatid, is the story of the rich man and Lazarus, mga kapatid. So, nakita natin sa mga kwentong ito, mga kapatid, yung matinding kawalan ng buhay. Amen. Particularly, mga kapatid, on the side of the rich man, mga kapatid. So, kung atin pong titignan, mga kapatid, amen, ang kwento,
ng character na napapaloob dito sa Luke chapter 16. Amen. Kung ating papansinin, mapatid, ang Luke chapter 16, bago po nagkaroon ng Luke chapter 16, Luke chapter 14. Ang Luke chapter 14, tinuturuan na tayo dyan para ibaba ang ating pong sarili. Amen. Para ibaba ang ating pong sarili. Ang Luke chapter 15, mga kapatid, tinuturuan tayo dyan about yung the lost thing, the lost coin. Amen. Na alam natin ng mga ito ay, ako'y naniniwala na kung yung babae marami siyang pera, hindi na niya pag-aaksayahan na hanapin pa yung isang piso lang na nawala. Do you agree with me? Yes, mga kapatid. Same with true. Yung isang nag-aalaga doon ng tupa, yung may rancho. Ako'y naniniwala kung libo-libo ang kanyang tinatawag na tupa, hindi na niya hahanapin yung isa. Pinahalagahan niya dahil kokonti lang talaga, sapat-sapat lang ang meron sa kanya. At karugtong dyan ang Luke chapter, yung tinatawag na the parable of the prodigal son. Now, pagdating natin sa tinatawag na Luke chapter 16, ang pinakaumpisa dyan, mga kapatid, it's about greediness. Kaya nagturo ang Panginoon, mga kapatid, about greediness, at yan ay para sawayin, mga kapatid, ang tinatawag na mga Pariseo at Saduseo, mga kapatid. They are very greedy about money. Kaya, idinugtong ng Panginoon ang pagtuturo, amen, ng talinghaga na sinasabi nila, mga kapatid, about the rich man and Lazarus. Yan po yung tinatawag na kabuuan kung uunawain po natin, mga kapatid, ang kwento bakit nabuo ang bagay na ito. So, ang mayaman, mga kapatid, amen, ang sabi nga, hallelujah, yung isa, nasumpungan niya ang tinatawag na lugar na napakinabangan niya. Amen. Ang lugar na ito. At ito yung tinatawag na langit. I'm pertaining to Lazarus. While the rich man, mga kapatid, finds also the greatest loss na kanyang buhay. Ano ang kanyang nawala na tinutukoy mo, Pastor? Amen. What I'm pertaining to, kapatid, it's not about all the riches na kanya pong na-accumulate, mga kapatid, ang nawala sa taong ito. Bagkus higit pa doon ang kanyang nawala, mga kapatid. Kaya nga, life's greatest loss is not those things na ating tinatamasa, kundi ang tinatawag na great loss, mga kapatid, ng mayamang ito ay walang iba kundi ang kanyang tinatawag na kaluluwa. Kaya gano'n na lang kapag tayo magtuturo, mga kapatid. Lagi nating pinapangaral, amen, sa mga ibanghilista, lalo na kapag sila nangaral. Amen, halos hindi nawawala, amen, yung salitang, for what it shall profit it, amen. Amen, pansinin nyo sa mga evangelist, kapatid, laging na i-quote, mga kapatid, yung verses of scripture na ito. For what it shall profit it, amen, if he gained the whole world, but lost his own soul, mga kapatid. Dahil ano ang pwede nating ipalit, sabi nga, sa ating pong mga kaluluwa. So, our greatest loss in this life, mga kapatid, are not the things that we possess. Ang matinding kawalan sa buhay na ito, mga kapatid, ay hindi yung mga bagay-bagay na mayroon tayo. Kapag mamamatay tayo, tandaan natin yan. Hindi yung tinatawag na maraming titulo ng lupa na mayroon tayo. Hindi yan ang greatest loss. Hindi rin yung magagarang sasakyan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang greatest loss natin. Hindi rin yung tinatawag na malamang siyang bahay kung mayroon tayong ganyan, Sister Mildred. Ang masabi nating greatest loss natin kapag tayo po ay namatay. Hindi po yon, mga kapatid. Amen. Kundi ang greatest loss po natin, mga kapatid, na kailangan po natin itong i-guard. Kailangan po natin itong bantayan. Kailangan po natin itong
pangalagaan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating pong tinatawag na kaluluwa. Amen. This is the greatest loss na maaring mawala sa atin. Amen. Dahil sabi doon, what shall profit it a man if he shall gain the whole world but lost his own soul? Biro mo, mga kapatid, you already gained the whole world. But if we're going to compare, mga kapatid, yung kahalagahan ng kaluluwa sa lahat ng material na bagay na ito, you cannot compare how precious our soul is, mga kapatid. Hindi natin pwedeng bayaran. Amen. Kaya nga, sabi ng awit, bless the Lord, O my soul. In all that is within me, bless the Lord. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kaya nga, mga kapatid, kaya ganun na lang, mga kapatid, ang tinatawag na pagpupuri ni David. Amen. Sa kanyang mga awit. Amen. So life is made up not of what you possess. Amen. Ang buhay daw, mga kapatid, amen, sabi niya, life is made up not of what you possess. Hindi po ganito yung buhay. Amen. Ang buhay ay hindi po, ang buhay ay hindi yung tinatawag na, hindi dahil may magara kang sasakyan, magandang bahay, o ano man ang tinatawag na attainment natin sa lupang ito. Hindi ito yung mga bagay na nagsasabing, ito yung buhay. No. Pero sabi niya, life is, sabi niya, made, maptid kung kaya mo itong i-possess. Yung kaya mong tinatawag na pahalagahan, maptid, kaya mong tinatawag na i-control pa sa ating pong mga buhay. Tandaan natin, ang sabi ng banal na kasulatan, it is appointed unto man wants to die. And after this, the judgment, mga kapatid. Pagkatapos nito ay tinatawag na kamatayan. Amen. So ano yung mga bagay-bagay na dapat nating i-control? Amen. Praise God. Now, let's go back again, mga kapatid, sa tinatawag na sermon ng ating pong Panginoong Hesukristo. On the Sermon on the Mount, amen, and the sermon sa Olivet Discourse, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating pong Panginoon, tinawag niya tayo, mapid, para pumili kung saan tayo maglalagay ng pundasyon. Ito yung beginning, mga kapatid, ng kanyang Sermon on the Mount. Amen. Saan ba tayo magtatayo ng pundasyon? Doon ba sa batuhan? O doon ba sa tinatawag na buhanginan? So, tinawag tayo ng Panginoon para pumili, magpasya kung saan. And in the last sermon ng ating pong Panginoon, tinawag din tayo, mapid, para pumili kung saan tayo, mga kapatid, amen, kung saan ang magiging destinasyon ng bawat isa po sa atin. Amen. Again, God calls us to choose between heaven and hell. Yes, di ba? Dahil merong separation na nangyari po doon, mga kapatid, on the right hand and on the left hand. So, yan ang pagtuturo ng ating pong Panginoon. So, as I have said a while back, the rich man, nawala niya ang kanyang kaluluwa na hindi po biglahan. Amen. Ganyan po ang tinatawag na backsliding na tinatawag. Yung pagiging backslider, mga kapatid, it's not an instant. Kaya nga, the word is slide. Amen. So, ang ibig sabihin, yung ma-slide ka ay talagang unti-unti naman eh. Di ba? Unti-unti. Bago ka bumagsak. Bago ka matumba ng lubusan. So, nawala, mga kapatid, ng mayaman ang kanyang kaluluwa, ulitin ko, gradually. So, maari, mga kapatid, sa course of time na na-accumulate niya ang riches, dito, mga kapatid, na ibaling ang focus na ng kanya pong tinatawag na buhay, mga kapatid. Amen. Kung ating titingnan, walang nakalagay sa banal na kasulatan
na ang rich man na ito ay he is a dishonest man. Amen. Kung paano niya na-gain, mga kapatid, ang mga temporal riches po niya. Hindi sinabi na ito ay isang tinatawag na tax collector. Hindi nasabi. Amen. So, maaring, masabi natin, he's not too bad. Hindi naman siya masamang tao. Kung baga, na, alam nyo na, ang taong masama ay lalo pang nagpapakasama para makamtan lang ang tinatawag na yaman. Amen. Pero, ang kanyang malaking pagkakamali, mga kapatid, appears to be the fact that he invested himself in things confined to time. Kumbaga, nag-invest siya, mga kapatid, sa mga bagay lang na may katapusan. May mga hangganan. Ang ibig sabihin, amen, mga temporaryo lamang. Pero, mga kapatid, nawala sa kanya. Nagkaroon siya ng negligence. Amen. Para sa pangangailangan ng tinatawag na kaluluwa niya, mga kapatid. Amen. Maaring na out of focus siya, maaring na-distract na siya. Kaya nga, di ba, babala nga ito ni Solomon, mga kapatid. Amen, na napakahirap na ang tao ay sobrang yayaman. Maaring mamaya, hindi na niya kayang i-control, mga kapatid, kundi yung kayamanan na yung nag-control sa kanya, mga kapatid. So, ibig sabihin itong mayamang ito, walang bagay, mga kapatid, na hindi niya ma-afford. So, ibig sabihin, lahat ng gusto niya ay makukuha niya. Amen. So, he had it all. Sabi nga, in what he did not have, amen, yung mga bagay na wala sa kanya, may mga access siya, mga kapatid, para makuha ang mga bagay na ito, mga kapatid. Pero hindi niya alam, amen, na hindi na siya nagiging aware, amen, for the unseen world. Hindi na siya nagiging aware, mga kapatid, sa tinatawag na destination ng kanyang buhay because of the things that he already accumulated, mga kapatid. Amen. So, kagaya ng sabi ko, I am convinced that this man, amen, hallelujah, ay hindi siya tinatawag na masama. Yes. Hindi siya masama. Amen. In fact, mga kapatid, it appears, if anything, he was someone, kapatid, or somebody that really concerned about Lazarus. Amen. Concerned siya kay Lazarus. Dahil biro mo naman everyday. Di ba? Ang mayaman, kapatid, everyday, kapag nagluto, baka nagsabi na rin siya, ay ganito. Kapag magsaing kayo, sadyain nyo ng marami dahil meron akong pinapakain dyan. Something like that, mga kapatid. Amen. Inaalala niya, kapatid, concern siya kay Lazarus, mga kapatid. So, the Bible declares that Lazarus lay at the rich man's gate for an extended period of time. So, matagal na panahon na nandun siya. Amen. Sinusuplayan niya, mga kapatid, ang itinatawag na marahil na namamalimos na ito, mga kapatid. And very obvious naman, na kung mayroon bang nagdadala kay Lazarus, mga kapatid, sa gate na yun, mga kapatid, ay alam nila that this was the very best place for Lazarus himself. Marahil nagtingin sila ng mga ibang gate, mga ibang pintuan, na dinadala si Lazarus, pero maging si Lazarus mismo, sabi niya, mas mainam na lang na doon ako sa gate ng mayaman. Yeah? Marahil ganun, mga kapatid, yung tinatawag na naging kwento, mga kapatid. So, no matter what place that life brings you to, sabi nga, there is a Lazarus at your gate that needs your assistance. So, anuman ang katayuan na ng ating buhay. Kaya nga sinabi ng Bible, di ba, na kung tutulong na rin lang tayo, mga kapatid, ay tumulong tayo. Amen.
lalong-lalo na sa mga household of faith, mga kapatid. Amen. Kaya anuman ang estado, anuman ang kalagayan natin sa buhay, tandaan natin, kung may pangangailangan tayo, mas matindi rin ang kanilang tinatawag na pangangailangan. Dahil tandaan natin, lahat ng ating hinahawakan sa buhay nito, mga kapatid, napakaliit lang ang panahon. Amen. Sa mga bagay na ito. Minsan, nasisira. Kahit gaano pa kaurig yan, minsan, nahulog lang, nasira na. Amen. So, ang ibig sabihin, lahat ng mayroon tayo, kapag dumating ang kamatayan, mawawala lahat sa ating kamay ang mga bagay na yan, mga kapatid. Nang kagaya ng isang magnanakaw, na magnanakaw matid sa mga tinatawag na manlalakbay. So, madalas, mga kapatid, maraming tao, amen, na kapag mag-invest ka sa patungkol sa spiritual na bagay, para sa kanila ay isang kamangmangan. It is a foolish thing. Amen. Pero ito, anong sabi ng Panginoon? Lay not for yourselves treasures on the earth. Ano pa? Set not your affection. I set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya kapag ganito ang pananalita natin, maptid, lay not up your treasures on the earth. Amen. Ang mga hindi nakakaunaw, kamangmangan. Amen. Kamangmangan. Kaya nga, mga kapatid, kung mayroon mang nag-i-invest, mga kapatid, nag-i-invest sila sa nakikita nilang lumalago. Di ba? Yes. May mga iba nag-i-invest sa mga lupa. Dahil ang lupa, mga kapatid, ay hindi po nagdi-depreciate ang tinatawag na presyo niya. May mga nag-i-invest matid sa stock market. May mga nag-i-invest sa mga bahay. Meron din. May mga bahay matid, bibili nila more tapos i-remodel, i-reconstruct. Pag na-remodel na, ibebenta mas mataas. So, ang mga tao, madalas ang investment ay sa mga bagay-bagay na nakikita nila literally na lumalago at talagang kumikita. Kaya, aminin man natin o hindi, maging tayo na aapektuhan minsan. Tingnan niyo yung bilang po natin. Amen. Tingnan niyo yung bilang natin. Amen. Dito pa lang nakikita na natin yung mga tao talagang may pag-i-invest sa spiritual na bagay. Lalong-lalo na sa time ng prayer meeting. Amen. Yes. Maraming tao gustong umunlad, guminhawa ang buhay. Pero ang kanilang tinatawag na pag pinaglalaanan ng panahon ay sa mga temporaryo lamang. Anong sabi ng Bible, maptid? Amen. While we look not at the things which are seen, but for the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, and the things which are not seen are eternal. Amen. Na yung mga bagay-bagay, sabi ni Paglag, huwag tayong tumingin sa mga bagay-bagay na nakikita. Dahil ang mga bagay-bagay na nakikita ay pansamantala lamang. Bagkus tumingin tayo sa mga bagay-bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. At ito, mga kapatid, sabi ko nga, no wonder why even us naapektuhan po tayo, matid. Kung paano majority in the world are investing sa mga bagay na nakikita ng kanilang mga mata. Amen. Sometimes even the majority of the church, kaya minsan, hindi mo makita ang kanilang sarili. They gave their lives in prayer. They gave their lives in fasting. Amen. Minsan, matid, halos wala nang ang time sa salita ng ating pong Panginoon. Parang nawawala na yung concern ng karamihan sa tinatawag na pamamalakaya ng salita ng Diyos. Parang wala nang nagugutom sa revival. Parang wala nang naghahangad. Nalalago pa ang iglesia ng ating pong Panginoon. Parang ang gusto nila mag-stay na lang, maging komportable na lang sa kanilang kinalalagayan, mga kapatid. But remember, mga kapatid, kung magfo-focus tayo sa mga bagay na ito, the rich man died. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Mamamatay din tayo. At kung mamamatay tayo, lahat, mga kapatid, nag-investment tayo.
hindi rin natin ito madadala. So the man who gained the whole world, he ended up losing his soul. When he died, naiwan niya lahat. Naiwan niya lahat, mga kapatid. Amen. Amen. Yung mga pampagwapo niya siguro, yung pampaganda niya siguro, nawala niya lahat. Amen. He is torn from the treasures that he had amassed, and now they amount to nothing. Wala ng kahalagan, lahat ng bagay. So, lahat nawala, mga kapatid. So, ito ang mangyayari, mga kapatid. He is to enter into a world of spiritual and eternal realities with which he has nothing in common and he has not prepared for himself to face. Handang-handa siya sa buhay na ito, pero pagkamatay niya, hindi niya kayang harapin ang lugar na kung saan siya naroroon ngayon. Amen. So nakakalungkot na pangyayari. Nakakalungkot na kalagayan. So, ang mayaman at si Lazarus, mga kapatid, in their external circumstances, makita natin ang isang mayaman at isang mahirap. Makita natin ang isang napakaganda ang kanyang pananamit, pero yung isa, punit-punit lang ang kanyang damit. Yung isa, makita natin, sagana ang kanyang pagkain, pero yung isa, mga kapatid, nabubuhay lang siya sa mga mumo na pinapakain sa tinatawag na galing sa mayaman. Yung isa, marahil, mapid, healthy. Amen. Pero tandaan natin, hindi beses yon na kapag sinabi ng Panginoon, tama na yung buhay mo, wala na rin, kahit gaano pa, kahit kapapa-check up mo pa, at maganda lahat ng resulta. Pero kapag kinuha ka na ni Lord, wala ka nang magagawa pa, mga kapatid. Kapag sinabi ng Panginoon, time mo na, finish ka na, pass your paper, finish or not finish, sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko pa nasagutan lahat, hindi mo pwedeng sabihin yon, mga kapatid. Handa ka man o hindi. Amen. So alam natin si Lazarus, lipos siya ng sugat. Yung isa, mga mayayaman siguro ang kanyang nakakasalamuha, pero yung isa, siyempre, isolated kasi, alam nyo na, isang tinatawag na mahirap lamang. That's their external circumstances. Yan yung kanilang social life, mga kapatid. Pero mapit in their spiritual condition, yung isa mapit talaga naman sobra-sobra sa yaman. Pero yung isa naman sobrang-sobra sa tinatawag na kahirapan. Yung isa satisfied siya sa earthly possession. Pero yung isa naman, he is longing for a heavenly treasure. Yung isa, mga kapatid, sabi natin, ungodly or selfish. Pero yung isa, mapatid, he is a self-sacrificing believer. Amen. Yung isa, marami ang bagay na nasa kanya, pero mayroon pa rin kulang. At iyon ang tinatawag na wala sa kanya. Pero ang wala sa kanya ay nasa isa, mga kapatid. Amen. Na walang gaanong karangyahan sa buhay na ito. Now, in their destiny, mga kapatid, in their eternal destiny, yung isa napadpad sa impyerno at yung isa dinala sa langit. Yung isa naghihirap, pero yung isa nako-comfort. Amen. Yung isa kasama niya ang mga demonyo, pero yung isa matid kasama niya si Abraham at lahat na mga pumunta roon, mga kapatid. Yung isa matid in absolute anguish, matinding kahirapan. Pero yung isa, he is in a permanent peace, mga kapatid. Kapayapaan. So, another of the greatest lessons that we learn from this narrative is that Lazarus very easily could have been in hell with the rich man. Amen. Sa totoo lang, kung hindi lang tinatawag na naging tama rin ang pagtanggap ni Lazarus sa estado ng kanyang buhay, maaring kasama din niya si rich man doon sa impyerno. Yes, dahil maraming tao ngayong ganyan nakikita natin. Ang kanilang paghihirap,
isinisisi nila sa Diyos. Ang kanilang paghihirap ang naging dahilan, mga kapatid, na hindi sila lumalapit sa Diyos. Nakikita natin yan. Napapansin natin yan. Subukan mong yayain minsan yung mga taong alam mo na ang kanilang buhay. Sabi nila, wala kaming time. Kung hindi na kami magtatrabaho sa linggo, wala na kaming ipapakain sa aming pamilya. So, there is a tendency na matempt din si Lazarus, mga kapatid, na maari niyang makasama si rich man doon sa impyerno. Pero salamat dahil hindi naging ganon ang kanyang pag-iisip. Maaring dumarating din sa tinatawag na temptation, na kagaya yung pagkatempt ni Asaph sa Psalms chapter 73. Mababasa niyo doon na si Asaph, na-tempt siya, nainggit siya, mga kapatid, sa yaman na mayroon ang mga taong masasama. Samantalang siya na matuwid, nagsisikap maglingkod na mabuti, pero parang hindi makaahon-ahon, mga kapatid, sa kahirapan. Pero tandaan natin, our God knows best for us. Maaring may mga dinidesire tayo na guminhawa ang buhay natin, pero alam natin ito. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano ang mangyayari ng ating buhay. Kung yung bagay na hinahangad natin ay hindi kalooban ng Diyos, hindi talaga ibibigay ng Panginoon yon. Lalong-lalo na kung alam niya na ikakapahamak at ikakawala din lang natin ito balang araw. Yes. Amen. So ang buhay natin, hindi natin pwedeng sabihin ang mga mayayaman lang ang nasa impyerno. Marami natin sa mga naghihirap, wala silang panahon sa ating pong Panginoon. Amen. At nakakatakot ang bagay na ito, mga kapatid. Amen. Shall we say amen? So, tandaan natin, ang impyerno, may 4 na uri ng apoy doon. Amen. Na kailangan po nating pag-isip-isipan. Ang unang flame, it is the flame of pain. Amen. Kaya wag natin itong tinatawag na itago o ilihim. Kailangan nating ituro at ipangaral na sa impyerno, there is a flame of pain. Matinding kirot, matinding sakit, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, the rich man was tormented in that flame. Amen. He was being tormented in that flame, mga kapatid, pero hindi siya, biro nyo matinding init, pero hindi siya tinatawag na nauupos. Diba? Madalas kapag mayroong apoy, nakukonsume, nawawala. Pero biro mo sa sobrang tinatawag na tindi ng init, ay hindi nauupos yung tinatawag na kaluluwa ng isang tao. Talagang damang-dama, mga kapatid. Amen. So, the flame of faith. Pangalawa, the flame of memory. Ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo. Amen. So, ang mga taong nasa impyerno pagdating ng araw, maalala nila lahat ng bagay. Maaring maging yung mga panahon na nineglect nila ang magtuturo ng salita ng Diyos, maaalala nila lahat ng mga bagay na ito. Amen. Maalala nila even yung mga panahon, mga kapatid, na kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Amen. Pero binabaliwala lang nila ang bagay na ito. Amen. Maalala nila lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kaya nakakatakot, lalong-lalo na sa mga tumalikod sa ating pong Panginoon. Biro mo, maalala nila yung mga panahon na nandun sila sa bahay panambahan ng Panginoon. Pero hindi sila nagpatuloy na naglingkod. Di ba? Maalala nila yung kainitan nila sa paglilingkod. Nagtuturo din sila ng salita ng Diyos. Humahayo din, nag-aayuno din. Lahat maalala nila kung mayroon mang bagay na higit na magpapahirap sa kanila, ay dahil sa mga bagay na ito na kanilang naalala. At kahit anong panghihinayang, wala na silang magawa, mga kapatid. Amen. A flame of memory. Ang pangatlo, the flame of
separation. Amen. The flame of separation. Ang ibig sabihin, meron pong tinatawag na hihiwalay, mga kapatid. Amen. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon, in the book of Matthew pa lang, di ba? Amen. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we prophesied in thy name? Lord, in thy name we cast out devils. Lord, in thy name we have done many wonderful works. Pero ang sabi ng Panginoon, I never know you. Depart from me, ye workers of iniquity. So there will be a separation. Amen. Merong mangyayaring paghihiwalay. Hallelujah. And lastly, the flame of unanswered prayer. The flame of unanswered prayer. Biro nyo, mga kapatid, biglang nagbago, biglang nabago, mga kapatid, yung pananaw ng rich man. Pero huli na ang lahat. Na marahil noon, mga kapatid, hindi siya naniniwala sa prayer. Amen. Maaari dahil meron siyang pera lahat ng gusto niya. Pero, sa bandang huli, dahil matindi na yung kanyang paghihirap na naranasan, na-convert siya marahil. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat dahil sabi niya, Panginoon, meron pa akong 5 kapatid. Prayer request niya ito, mga kapatid. Panginoon, meron pa akong 5 na kapatid. Pwede bang ipadala mo doon si Lazarus? See? Kaya, napakatindi, mga kapatid, yung pangyayari sa bagay na ito. The flame of unanswered prayer. Ipadala mo. Magsugo ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi na pwede. Means to say, hindi na pwedeng yung mga namatay. Pero ang sabi ng Panginoon, mayroon nang nandoon. Kung hindi sila makikinig sa kanila. Ganon din kahit mayroong pagbabangon mula sa mga patay na magturo sa kanila, hindi rin sila maniniwala. So, wag natin nang dagdagan pa ang kasiyahan, kagalakan sa impyerno. Kailangan nating gawin ang ating pong tinatawag na bahagi sa bagay na ito, mga kapatid. Alam natin marami nang namatay. Na kung paano itong rich man ito nagpre-pray. I know there are mothers and fathers, even brothers or sisters, mga kapatid, na ganito na ang kanyang kondisyon. And they are praying. They are praying. At ang prayer nila, mga kapatid, sana magsalita tayo. Sana ipangaral pa rin natin ang patungkol sa impyerno. Papangaral pa rin natin that there is a flame of pain, that there is a flame of separation, that there is a flame of memory, and there is a flame for an answered prayer. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa oras na ito. Amen. Bago natin paglaanan ng panahon ang ating pong pakikipag-unayan sa ating Panginoon sa pananalangin sa gabing ito. Muli, I just want to quote
ang salita ng Diyos na nagsabi, "For what it shall profit it a man." Anong pakikinabangin ng isang tao na makuha niya lahat ang kayamanan sa mundong ito, ngunit mawawala naman niya ang lahat o mawawala naman niya ang kanyang kaluluwa. So pare-pareho ito, mga kapatid. Hindi lang sa mga mayayaman ang nawawalan ng panahon sa ating pong Panginoon. Marami din sa mga mahihirap ang nawawalan ng oras at panahon sa ating pong Panginoon. Sa kanilang sobrang kahirapan, nakatuon na lang sila sa mga bagay-bagay na temporaryo lang. Sabi nga nila, isang kaig, isang tuka para maka-survive lang sila sa buhay. Nakafocus lang sila sa bagay na yun. Pero tayo na aware, mga kapatid, sa katotohanan, sa lugar na impyerno, na lahat ay pwedeng mapunta doon. Maging ang isang mananampalataya na kung siya ay madidistract, mawawalan siya ng focus. May iba ang kanyang priority sa paglilingkod sa Diyos. Church, narito tayo, nakarinig ng mga ganitong pagtuturo. Huwag natin itikom ang ating mga bibig. Magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Again, we did not study about hell because we want to go there. No, church. We are studying hell para makaiwas tayo. Para patuloy nating ma-tune up ang ating mga sarili. May tama natin ang ating mga isip, ang ating puso sa lahat ng bagay. Yes, kung mayroong mang ipagkakalob sa atin ng Diyos, kung dininig ng Diyos at ipinagkaloob ng Panginoon ang ating mga hinihingi sa Kanya, alam ng Diyos na kaya mong panghawakan ang mga bagay-bagay na ito. Alam niya na kaya mong i-control ang mga bagay na ito. Pero alam din ng Diyos kung yung hinihingi mo ay ito na ang magko-control sa iyo. Hindi pahihintulutan ng Diyos na mangyayari yan dahil ayaw niya na ang kanyang pinaglaanan ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo ay mapapahamak din lang balang araw. Church, ating suriin ang ating sarili. Yes, Lord. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang babati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Salamat. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, Tinutuwid mo ako.
Salamat sa iyo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, ang lahat kong lihim, O Yahweh, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. ay Tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh. Ay tiyak mo ngang nababatid, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pwede tayong lumuhod, panandalian at makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Opo, Panginoon, salamat sa patuloy na pagtuturo mo. Salamat sa patuloy na pangungusap mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Maghari ka sa aming mga buhay. Panginoon, narito kami, Ama. Patuloy na lumalapit sa iyo, nagsusumamo. Patuloy mo kaming paalalahanan. Patuloy mong ituwid ang aming mga landasin sa buhay. Lord, O God, don't let that every one of us, hallelujah, ay madeceive or malinlang. Hallelujah. Huwag mong pahintulutan, Panginoon, ang mga anak mo. Hallelujah, ay ma-distract sila, Panginoon, sa karangyahan or kayamanan ng mundong ito, ang ease, ang comfort. Hallelujah, ang pleasure na ibinibigay ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Lord, alam namin hindi kami tagalupa, Panginoon. Inaon mo kami sa lusak ng kasalanan. Panginoon, binago mo ang aming mga buhay at patuloy mong binabago ang aming mga konsepto, Panginoon, kung ano ang higit na mabuti, mahalaga, na dapat aming pahalagahan. Yes, Lord. Oh God, patuloy mo kaming kausapin na kung mayroong mga bagay, Panginoon, na
mag-e-invest kami ay hindi yung mga pang-temporaryo lamang. Kaya Panginoon, gisingin mo ang aming pong mga diwa pang-espiritual, na patuloy naming mailaan ang aming mga oras sa pananalangin, mailaan ang aming oras sa pag-aayuno, mailaan ang aming oras sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Opo, Panginoon, gusto namin ang lahat ng aming pagpapagal ay hindi, O Diyos, na matanggap na namin dito sa lupang ito ang gantimpala. Yes, Lord, we are not satisfied with earthly rewards, O God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Kaya, Panginoon, patuloy mong kausapin ang bawat isa na whatsoever talents, hallelujah, treasures, or even time, spare, Panginoon, ay magamit namin ito ng tama sa ikalalago at ikalalawak ng iyong gawain at ng iyong paghahari sa lupang ito. Yes, Lord, O God, hallelujah. Hallelujah, sa aming napakinggang pagtuturo sa gabing ito. Lord, give us courage to remind our brothers, our sisters, or even people, O God, na aming makakasalumuha, na ang impyerno ay isang mainit na lugar, lugar ng kapahamakan, lugar ng kasiraan, lugar ng mga uod doon ay hindi namamatay, lugar ng paghihirap ay walang katapusan. O God, hallelujah, salamat Panginoon. Kilala mo ako. Salamat Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Blessed be your name, Jesus. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa nating awitin, mga kapatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Muli, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Praise God, praise God, hallelujah. Niling ko kay Brother Johnny Versola na mag-pray sa pagtatapos. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon.